Si Tariela ang punto ni Marcoleta, hindi yung mga senador na yun. Makinig ka, ha? Mr. President, sa tanong ko po kanina kung ikinukonsulta ni Ginoong Tariela sa DFA ang kanyang mga ginagawa. Oh. Ano yung tanong niya? DFA and Tariela. Hindi DFA and senators and congressman. Bakit mo tinwish yung salita ni Marcoleta ang animal ka? Ngayon ay full force po ang mga pinklawan, dilawan, media, mga bayarang media, mga prostitute at kung ano-ano pa. At sila ho ay talagang todo-todo sa pagbanat dito kay Marcoleta. Grabe ho Eto kasi si Marcoleta masyadong ginagalingan Masyadong ginagalingan ni Marcoleta, kaya na lang din siya ay pinupuntirya. At alam nyo kasi dito sa ating bansa, hindi ko maintindihan sa dami-dami ng mga pangyayari. Ang target talaga ng mga hindot na ito, itong mga pinklawan, itong mga dilawan at saka itong mga teroristang makakaliwa, ang target nila ay mapatumba ang mga Duterte at kung sino man yung mga kaalyado nila. Kasi takot na ho sila, nangangatugo sila natataranta na ho sila sa 2028. Wala po kasi silang kandidatong matino. Yan ang katotohanan, di ba? Kaya nga sabi ni Trillanes dapat mag-usap-usap ang dilawang, pinklawan at ang mga tangang mga loyalista, di ba? Dapat daw mag-usap-usap para anuhin nila, i-unify, magkaroon daw na tunay na unitae para ho dito sa labanan si VP Sara Duterte o yung na mga Duterte. Kasi wala nga ho silang mahanap Wala si Ontiveros, tinatae yan sa trust rating sa mga survey. Si Leni Robredo, ilan ng beses lumaban national, laging olat. Wala ho kahit ba magsisigawan yung mga pinklawan nilang mga Gen Z, mga bobo naman po yun. Marami doon, di naman bumuboto. Marami doon na pasigaw-sigaw lang, wala naman talagang alam. Di ba? Yan ang katotohanan. But in reality, ladies and gentlemen, wala talaga silang kandidato. Yun ang problema dyan. Wala silang kandidato at dahil dyan, kung sino man yung maging kandidato ng mga Duterte side, ay sila po ay binabanatan. At yan, tulad na nga lang din po si Marcoleta. Ngayon, ginagawa na naman ng fake news tungkol doon sa kanyang napakalinaw na paliwanag regarding doon sa stand niya sa China. Napakalinaw po ng kanyang stand doon sa issue ng China. Tama siya yung kanyang approach, di ba? Nag-usap sila nung ambassador. Ang kanyang approach ay diplomatic, di ba? Ibig sabihin, maayos ang kanyang pakikipagtungo. Sinabi niya, bakit yun naman kasi ganito ginagawa sa aming mga mangingisda, sa aming mga Coast Guard, di ba? Ang linaw ng kanyang pagkasabi. Tapos, etong mga pinklawan, ipapakita ko ngayong araw na ito, tila binabaluktot ba yung sinasabi ni Marcoleta. Kaya nakakabuisit di ba? Nakakabuisit kasi mga kababayan, ang layo doon sa sinasabi ni Marcoleta. At ang sinisita ni Marcoleta at ni Robin Padilla ay hindi naman po yung pakikipaglaban ng ating mga congressman, mga senador dito sa statement ng China. Kunit ang kanilang concern lamang, concern ni Marcoleta, concern ni Robin, ay yung way nito ni Tariela. Yung Commodore Tariela, hindi ko alam kung Commodore Tariela o Tambay Tariela tawag dyan sa tao na yan. Kasi yung style niya, style ng pangbardagulan. Hindi mo maintindihan kung ito ba ay totoong sundalo ang datingan o Navy. Kasi yung kanyang style, hindi style ng profesional. Yung kanyang style ho ng barumbado. Kung saan, yun yung sinisita ni Marcoleta at ni Robin. Yung mga pamimemes niya na sablay at bakit siya ang nagsasalita. Ang linaw ho di ba? Ito, papakita ko sa inyo ngayong araw na ito kung papaano si Marcoleta sinisira nito mga hindot na mga makakaliwa, itong hindot na mga pinklawan, dilawan, at saka mga bayarang media.
papakita ko ngayon sa inyong araw na ito para maintindihan ho natin yung sinasabi ko ho. Baka sabihin ninyo, nag-iimbento si Banatbay tayo pa naman, di tayo mahilig sa imbento. Yan ang isang bagay na ayaw ko sa lahat. Whether kakampi sa kulay, sa politika, pag imbento, ay putang ina, nabibwisit ako dyan. Sa totoo lang. Kasi hindi dapat ganun. You will always correct wrong by the truth. You will not correct wrong by another wrong doings, di ba? O wrong accusation. Huwag dapat ganun. O ito, pakinggan natin itong fake news ng isang, ewan ko ba dito kung makakaliwa ba ito. Dati sabi nila makakaliwa daw ito eh. O, sabi nila ano daw ito eh. Basta, sabi nila, pero ngayon pinklawan ng pinklawan. Sigurado tayong dilawan to kasi nagsilbi ito sa pamamahala ni Pinoy eh. Amuyong to ni Pinoy eh. Well, una ay dinedepensahan o binabanatan ng ating senador yung kanilang pag-water cannon dun sa mga isda natin. Ito yung nangyayari ha. Binabanatan daw ng mga congressman natin or senators itong pagwa-water cannon ng China. Okay? Yan yung sinasabi. Actually, hindi naman lahat. Masyado niyang generalize ito. Pero ang yung kakadalasan naman diyan, yan yung mga mga wala sa hulog na senador tulad ni Ontiveros, 'di ba? At yung mga congressman na alam nating mga makakaliwa. Sa galing Mindoro sa Escoda Shoal. No? Kung maalala nyo, that was after magbigay sila ng isang boteng tubig dun sa missing daw na mangingisda sa Ito, minamaliit naman niya yung pag-rescue ng China sa mga mangingisda natin. Binigyan ng isang tubig. Yung mga style nito bulok eh. Di ba? Style nito bulok na bulok eh. Alam mo, eto makinig ka, ayoko magmura pero makinig ka na mabuti ha. Pag ikaw na-rescue, that is more than enough. More than enough. Alam mo ba ibig sabihin ng na-rescue ka? Ibig sabihin, muntik mo nang harapin ang Diyos, mamamatay ka na, pero dahil sa tulong, nabuhay ka. Nakita niyo yung mga mangingisda, umiiyak pa nga, kasi parang second life na sa kanila, na-rescue sila. Doon sa bagay na yung malaking bagay na kagad yun. Ang focus mo yung tangin ng tubig. Alam naman, bigyan sila ng 10 tubig kaagad, sabay-sabay nilang iinumin yung 10. Siyempre, tigi-isa lang. Masyado kang halatang yung pagiging bias mo. Hindi, akin I have so many things that I'm against with Chinese people. Honestly. Sa Japan nga, buwisit ako pag may mga Chinese kasi nasisira yung pananaw ko sa Japan pagka nandyan sila. Sa totoo lang at yan din ang problema ng Japan, yung mga rude Chinese behavior. Totoo naman. Ako, against talaga ako doon. 'Di ba? Hindi ako kung pwede ko lang kausapin yung Prime Minister ng Japan, pwede ba? Huwag niyo nang papasukin 'tong mga Chinese kasi ang bababoy. Nabibwisit ako. Oo. Pero ang akin lang, yung mga ganitong pagkakataon, abay magpasalamat naman tayo na maayos. 'Di ba? Ni-rescue yung ating mga kababayan. Noon ang focus ni-rescue yung kababayan. Hindi do sa putang inang tubig. Ano ba naman yung buti nga nabigyan pa ng tubig eh. Ang punto dito, yung na-rescue yung mga kababayan natin. Etong walang yan to kaysa na yun talagang mamaliitin mo pa eh. Sana hindi narinig ito ng Chinese government kasi kaming mga Pilipino, hindi yan ang aming sentimento. That is not our sentiments. We are thankful ni rescue nyo yung ating mga kababayan doon. West Philippine Sea at Biscuit, no? At after noon, nag-water cannon naman sila. So, medyo kinriticize sila ng ating mga legislators at ng ilang tao sa gobyerno, katulad ni spokesperson na Tariela. Si Coast Guard spokesperson Tariela, naglabas ng ilang mga caricature. Yes. During his talk. Na lumalabas sa social media. Hindi sa kanya galing. Parang kino-quote lang niya yung social media. Pikon itong mga Chinese. Binalatan nila ng husto yung ating mga senador at saka kongresista at saka yung si Commodore Tariela. Yung balat nila masyadong unbecoming.
embassy. Masyado ka becoming of a diplomat, no? Kaya pinaalala ko sa kanila yung international conventions ruling yung proper conduct ng mga diplomats. Yes. No? So, Pinaalala daw ni Llamas yung proper conduct ng mga diplomat. Alam mo, yan nga yung sinasabi nila Marcoleta, di ba? You cannot correct wrong things o mga mistakes by another mistake, di ba? Bakit? Mali na nga yung China Tama ka, mali yung China sa pagbomba-bomba whatsoever o yung kanilang the way they speak. Para labanan, nilalabanan pa natin ng ganun. Nagre-retaliate tayo. Alam mo mga kababayan, this is the problem in our country. Sorry to say this habang pinagmumulay-mulayang ko to, sabi ko, I wanna be open. I wanna be open kung baka naman galit lang ako dito kasi pinklawan to, dilawan to, o di kaya ito ay nasa kabilang kampo ng politika. Hindi This is no longer about colors. This is about who we are as a Filipino and as a Christian nation, supposedly. Supposedly. Why supposedly? We always claim that we are a Christian nation. We bear the name of Christ. Diba? We are the only Christian nation in the Southeast Asia. And yet, we do not bear the quality or the character of Christ. How come? Kaya tuloy minsan, nadidisappoint yung ibang belief sa atin. Bakit? Akala ko ba kayo ang Southeast Christian nation? Ay, ano ba sinabi ni Kristo? Pag binato ka ng bato, ano ibabato mo? Bato rin? Di ba tinapay? Anong ibig sabihin? Oo, sige, bastos sila. Sabihin na natin, bastos sila, bla bla bla. Huwag na natin palitan ng kabastusan pa. Hindi ko sinabing huwag pumalag. Magkaiba yun, ha? Magkaiba yun. Huwag niyo akong i-misquote. Ang akin lang, as a Christian nation, di ba sana maging mahinahon tayo? Di ba? Sabi nga ng Biblia blessed are the peacemakers We are supposed to be peacemakers because we are a Christian nation. Pero na ginagawa natin, palagpa tayo. Tutumbasan o hihigitan pa yung kabastusan nila. Di ba dapat sana, wag sanang ganun? Unless, yung quote-and-quote Christian nation o pagiging Catholic nation ay isang katarantaduhan sa bansa natin. Catholic lang tayo o Christian lang tayo pag Sunday, pero the rest of the week, tarantado na tayo. Unless ganun, okay lang. Aminin nyo, we are a Catholic Sunday nation. Sunday lang kami Catholic. Actually, 1 oras lang. The rest of the week, demonyo na kami. We can do that. Di ba? If yan ang gusto ninyo. Kasi nga, again, marami na pamantayan sa Proverbs kung babasahin ninyo. Pag inaway ka, anong ibabalik mo? Kapayapaan. Pag inaway ka, anong ibabalik mo? Mahinahon. Pag inaway ka, anong dapat ibabalik mo? Pag-ibig. Bakit wala na yun sa atin as a country? No wonder other countries mas progressive kesa sa atin na quote-unquote Catholic nation. Why? Because yung kanilang values is more biblical than our values. Like discipline, sacrifice, di ba? Love for the country. Mas, yung value pa nila, mas biblical pa kaysa sa values nating supposedly Catholic nation. Sorry to say pero bakit ko sinasabing Catholic nation? It is because yun ang majority sa atin. And most of our leaders are Catholics. So sana, ilagay naman natin yun. Talagang tarantado na lang ba tayo pagka araw-araw? The rest talaga ng buhay natin ay kagaguhan? O wag na ilabas na natin? Unless, walang kwenta sa inyo yung salita ng Diyos. Again kaya ako sinasabi to kasi it's no longer color To approach
yung mga pang-aaway dapat iba sa atin as a nation. Para bumaba yung tension. Parang road rage lang yan eh. Ninartang ka, sabi sa'yo, pakyo ka. Sabi sa'yo. Di ba? Ano sasagot mo dapat? Ay, pakyo ka rin. Ano mangyayari? Sige nga, sagot kayo. Pag nagpakyuhan kayo, ano mangyayari? Ay, ba, malamang yung isa lalabas. Di ba? O yung susuntokin, magbibida-bida, magsisiga-siga. Ganun na mangyayari. Kaya nga dapat, pag pinakyo ka, ano gawin mo? Alis ka na lang. Hindi ko sinabing wag mong depensahan yung sarili mo. Hindi ko sinabing, kaya ka nga aalis, didepensahan mo na lang yung sarili mo. Diba? Iiwas ka na lang sa gulo. O pag inagaw yung linya ko, siningitan ako linya ko yan eh. Diba? Ganyan ang hiling ng Pinoy. Ipaglalaban ko yan, linya ko yan eh. Nasingitan ka lang. O kaysa na ipaglaban mo, lumala yung tensyon. Hindi ba pwedeng pagbigyan mo na lang, bahala na siya, tapos saka mo na lang siya ratratan. Saka mo na lang siya unahan sa ibang bagay, di ba? There are other ways to do it na hindi magkakaroon ng tension. Pero tayo, ang hilig natin sa tension dahil sa mga taong katulad nito. Kaya nagkakagulo bayan natin eh. Kaya tayo, supposedly, ang focus sana natin yung korupsyon. Ang focus natin ngayon, China. Hayop. That's why, pinagtatawanan tayo ng ibang bansa. Pinagtatawanan tayo ng ibang bansa dahil sa away kayo ng away sa amin, laban kayo ng laban, yung mga sarili nyo nga, hindi kayo nagkakasundo. Hindi nyo nga maayos yung problema ninyo sa bayan ninyo. Gusto nyo pa kaming awayin. Ganun eh. At medyo piniti ko sila dahil sabi ko, ang asta nila parang mga trolls. Hindi mga diplomats. No? Kaya tinawag ko silang trolls in suits. Mga trolls na naka-Amerikana. Galit na galit. No? Sumagot last Sunday. Yung mismong araw na nilabas ko yung column ko sa Philippine Star, sinagot mismo nila na ako daw ay hindi naman political analyst. Nagpapanggap lang ako na political analyst. Totoo naman yun. No? Sabi nyo nga, political heckler lang. Dapat tinignan nila yung title ng column. Political Hindi ka political heckler, ang tawag sa'yo political corny. Yung mga joke mo, corny. Walang pretensions of being a political analyst katulad ni Richard Heydarian. Okay. Alright. So, Sec, so recently or yesterday, if I'm not mistaken, there's a resolution filed by Senator Risa Ontiveros, and this was signed by some senators, dun nga sa versus Chinese embassy remarks, yung sa pinag-uusapan natin kanina, Pero may mga ibang mga senator na hindi pumirma, one of which is si Senator Marcoleta, and of course, si Senator Padilla. Yeah. Iba ang kanilang view on this matter, na parang 'di ba, parang sinasabi nila si spokesperson Tariela baka hindi daw nakikipag-ugnayan sa DFA dun sa mga pinagsasabi niya, etc. So mainly parang hindi nila sinign itong reso na to. What do you have to say to that? Well, expected naman yun. Dahil yung mga hindi pumirma, yung mga minority, opposition, nakaalyado ng mga Duterte. Ayan, nagsimula na siyang magpakalat ng fake news kagad. Kaalyado ng mga Duterte. Si Marcoleta, Duterte yan. Ibig sabihin, siya po ay nasa kampo ng mga Duterte pagdating sa politika. Pero hindi po siya totaling masasabi mong Duterte kasi sa totoo lang ilang beses ko narinig si Marcoleta na hindi naman bumabanat sa pamahalaan ni kay Marcos. As a matter of fact, ilang beses din niya sinasabing sinusuportahan niya. Kahit si Robin, ganun din naman. Even if si Robin ay ang presidente ng PDP, hindi po siya bumabanat kay Marcos ng yung mga bangag-bangag issue. Hindi po. So, oo, sila ay mga Duterte in a sense dahil pabor sila sa pagpapauwi kay PRRD, dahil gusto nila kasama to si VP Sara Duterte. Pero in terms of kaaway ba nila si Marcos? Hindi po eh. Kaya hindi mo masasabing talagang pro-Duterte yan. As a matter of fact, di ba, kita nyo nga yung si Robby, napuna pa ng ilang mga Duterte supporter dahil dun sa pagkamay niya kay pangalan nito, kay Torre, di ba?
Kasi nga po, may ganong klaseng kaugalian itong si Robin at saka si Marcoleta na civil and they would support kung sino yung nasa authority. Di ba? Ganun ho eh. Kasi kayo iba eh. Yan ang problema sa inyo talagang. Kayo yung gusto nyo laging may kulay. Isa lang galing sa majority ang pumirmang kasama nila, si Pia Cayetano, na kapatid nung leader ng minority, si Alan Cayetano. Kaya medyo expected naman siya. Ang hindi ko lang expected ay lantaran silang sumusuporta sa China. Yan. Fake news number 2. Lantaran silang sumusuporta sa China. Hindi ho sila sumusuporta sa China. Ito, napaka-fake news eh. Ano sinasabi nila? Si Tariela mali. Yung pinaglalaban nila na tama atin yan. As a matter of fact, sabi nga ni Robin, bigyan natin ng ang Coast Guard ng pambomba pa ng tubig, which is ganun ang labanan pagdating sa karagatan. Hindi niya sinasabing, pa-occupy na natin yan sa China. Si Marcoleta ba sinasabi niya, occupy na natin sa China? Kinorek niya pa nga yung China eh. Inano pa nga niya, tawag dito, sinabi niya talaga yung hinaing ng mga Pilipino. Diplomatic nga lang. That's the key point. Maging diplomatic tayo. Yun po yun eh. Hindi mo magets, pakalat ka na naman ng pakalat ng fake news lamas. Anak ka ng wewe talaga oh. At dinidepensahan pa nila yung China. No? Unprecedented yung 15 senators. Hindi yung dinidepensa ng China. Napaka-fake news mo talaga. Ang linaw ng mga statement nila doon. 'Di ba? As in, ang linaw. Kinumpronta ni Marcoleta at sinabing, kasi naman ba't nyo naman binobomba rin yung Ayun yung, tas nagsabi rin yung kami rin naman, ganito. 'Di ba? Kaya nga sabi ni Marcoleta, hindi ba pwedeng mag-meet na lang tayo sa gitna? Para naman pwedeng makapangisda yung aming mga mangingisda. Ano sabi ng China? Pwede naman eh. Nangyari naman yan eh. Kasi sinasabi ni Marcoleta, bakit yung iba pinapayagan ninyo, ba't kami hindi? So anong pro-China doon? Animal ka. Di ba? Ano sabi ng China? Pwede naman eh. Nangyari naman yan nung nakarang administrasyon eh. Diplomatic kasi, anak kayo ng tutsa eh. Gusto nyo away lagi ng away eh. Kaya tuloy minsan napapagbintangan kang makakaliwa ka eh. Ganyan ang gusto ng mga makakaliwa, away lagi eh. Makakaliwa ka ba talaga? Nagtatanong lang. Dahil nag-cross sila ng party lines eh. To unite in a statement, Yes. defending our honor. No? At medyo mali yung sinasabi nila na walang coordination sa DFA. Dinipensahan nga ng DFA eh. Yung Wala daw coordination sa DFA. Di ba yung sinasabi ni Marcoleta? Ito, sabi nito tingnan nyo yung fake news na naman. Ito, sabi niya, fake news to. yung mga senador at saka kongresista. Kung nakita Ito our honor. No? At medyo mali yung sinasabi nila na walang coordination sa DFA. Dinipensahan nga ng DFA eh, yung ating mga senador at saka kongresista. Kung nakita niyo yung statement ng DFA. Yeah. No? Dito niya tinwis yung salita ni Marcoleta. Makinig ka ha, kala mo makakalusot kang animal ka. Sinasabi mo, dinipensahan daw, mali yung sinasabi nila Marcoleta daw. Okay? Na hindi nakikipag-coordinate ang mga senador at saka itong mga congressman. Yun ang sinabi nito. At sabi daw nito, dinipensahan ng DFA ang mga senador at congressman. Tanong, animal ka. Ano ba sinabi ni Marcoleta? DFA and congressman hindi nakikipag-coordinate? DFA and senators hindi nakikipag-coordinate? O DFA and Tariela? Napaka-obvious eh. Napaka-obvious na tinwis mo yung salita ni Marcoleta. Ang linaw na sinabi ni Marcoleta, nakikipag-coordinate ba ang DFA, si Tariela sa DFA? Si Tariela ang punto, hindi yung mga senators. Animal to. Pagpapahayag sa publiko at ang sinagot po ay siguro naman po maaari sapagkat yung pong presumption of regularity. Alam po ninyo nakausap Yan ang sagot ni Ontiveros, presumption of regularity. Pero ito, nakausap niya mismo ang DFA. ko ang mismo ang Secretary of the Department of Foreign Affairs.
hindi po siya nakikipagkonsulta. Sa totoo lang, sa tansya ko po, nung nag-uusap kami, ayaw din po ng DFA yung ginagawa ni Ginoong Tariela. Nahihirapan nga po sila. Yun ang pagkakasabi sa akin. Dahil imbes na makatulong sa kanilang gawain at sa kanilang responsibilidad na panatilihin natin yung gawin ba nating kahit na medyo mahirap. Ang sabi ko nga sa Chinese Ambassador, Mr. President, alam kong mahirap ang kalagayan natin. Pero kung papayag ka na, ikaw baka ako naniniwala na pwede tayong magsimula na ang lahat ng isipin natin, lahat ng gawin natin ay mga bagay na pwede natin pagkaintindihan. Pwede tayong magkasundo. Doon tayo mauna. Iyon ba naniniwala ka? Naniniwala po sila, Mr. President. Kapag nagsimula tayo sa mga bagay na pwede natin pagkasunduan, halimbawa, sabi ko, yun na lamang ka akong mga isda. Alam ko, ako, ang isda. Walang may-ari yan. Common yan eh. Yan pwede nating pag-umpisahan sa pamagitan ng traditional fishing rights. Sapagkat yung prinsipyo niyan, sabi kong ganyan, although it is covered by international law, hindi ka ako pinag-uusapan dyan ng teritoryo. Kasi kapag ka ang pag-uusapan, napunta na sa teritoryo, problematic na eh. Pero pag-usapan muna natin ang mga isda. Yun. Sabi ko sa kanya, Sir President, nagawa ninyo sa Vietnam, nagkaroon kayo ng gulo dyan. Pero bakit nyo nagawa? Nagkaroon kayo ng agreement na partisyon nyo ang isang sukat ng karagatan doon sa Tonkin Gulf sa Vietnam. Nakagawa rin kayo ng ganyang klaseng pag-uusap at kontrata sa pagitan ng inyong bansa at ng Vietnam. Tungkol sa isda rin. At kahit maigting ang labanan ninyo sa pagitan ng, ng Japan at ang bansa ninyo, nagawa nyo rin sa Japan. Ibig ko sabihin, meron tatlong pangyayari dito sa panig ng ating mundo na nagawa nating ayusin kahit isda lang ang pinag-umpisahan natin. Grabe ang ganda ng paliwanag dito ni ni Marcoleta. Talagang swak sa bangato eh. 'Di ba? Alinaw ho. Nagawa niyo sa ibang bansa na napayagad ang makapangisda. Nagkaroon kayo ng magandang kasunduan. Pwede ba magkaroon na tayo ng kasunduan? 'Di ba? Ito ang linaw ho. Hindi ba natin pwedeng gawin dito sa ating bansa? Sabi niya, pwede. Kaya lang, pakaiwasan naman natin itong ganito kasi, sabi niya. Kami naman nakahanda naman kami. At alam ko, Mr. President, nabasa ko sa dyaryo kaninang umaga, 17 yata sa ating mga fishermen ang kanilang sinalba. Mga bagay na pwede naman nating pasalamatin din sila. Kasi po kung... Ako po, Ang linaw niya na mga kababayan ang target ng usapan ng DFA ay si Tariela. Ang sabi etong loko-loko na to, yung mga senador. Ulitin natin Nag-cross sila ng party lines to unite in a statement Yes. defending our honor. No? At medyo mali yung sinasabi nila na walang coordination sa DFA. Mali daw yung sinasabi nila. So, sinasabi nito, merong sinabi sila na coordination between Dinipensahan nga ng DFA yung ating mga senador at saka kongresista. paano napunta sa senador? Animal ka. Makinig ka. Ang linaw na sinabi dito ni Mr. President, sa tanong ko po kanina kung ikinukonsulta ni Ginoong Tariela sa DFA ang kanyang mga ginagawa. DFA and Tariela, ba't naging senador? Ang layo naman ng statement mo. Napaka-fake news mo talaga. Kung nakita niyo yung statement ng DFA. Yeah. No? Kaya hindi yan totoo. Itong media naman, hindi rin kayo nag-research? Hindi rin kayo nag-research? Ang linaw na sinabi ni Marcoleta, kung nakipag-coordinate ba si Tariela sa DFA, kayo. Ayun lang, yung botohan sa Kongreso, isa reflection nung botohan between majority and minority at dun sa mga supporters ng mga Duterte. Well, that same resolution called on the Department of Foreign Affairs to take necessary diplomatic measures. At this point in time, Sec, what diplomatic measures are we looking at na po pwede pa nating gawin? Well, ang sabi kasi nung Chinese Embassy ay hindi naman daw tayo nagrereklamo sa kanila. Kaya pinaalala natin, meron tayong more than 200 diplomatic protests
no, sa Chinese embassy. Ikalawa ay yung isang proposal ay pwede bang isuspend muna ng DFA yung 14-day visa free entry ng mga Chinese sa ating bansa na ginawa nila last week. Parang mali yung timing eh. Winawater cannon yung ating mga isda, tapos parang ririgaluhan mo yung China ng visa-free entry sa ating bansa. Alam mo, Brad, alam mo kung bakit ganyan? Alam mo kung bakit ganyan? Yan ang hirap sa inyo kasi minsan pakialamero kayo pagdating sa foreign policy. Ito hindi ko kinakampihan ng policy ng gobyerno o kinakampihan si Marcos Ako din napaisip ako diyan. Sa matter of fact, ayoko eh. Honestly ayoko na magkaroon sila ng visa free dito. Honestly, ayoko sila dito. Sa totoo lang. Kaya lang minsan may diskarte na kailangan mo ipagkatiwala sa DFA. Bakit nagkaganon? May bargain kaya silang ginagawa para sa China? May hinihingi rin po ba sila? Maybe there is a reason why they are doing this. Again, I'm not I'm not in favor of this. I'm not in favor of the government's decision. Sabi ko, kapalpakan yan sa turismo. Kaya nyo ginagawa yan kasi palpak kayo sa turismo sa Pilipinas. Ayusin nyo muna ang Pilipinas. Ayusin nyo muna ang safety, peace and safety nitong mga foreigners na to. Tsaka kayo magganyan-ganyan. Ako, yun ang talaga ako sa totoo lang. Against ako dyan sa free visa na yan ng China. Kahit anong gawin nyo dyan, yung kapalpakan ninyong maayos ang bansa natin pagdating sa krimen ay hindi nyo magawa. Wala mangyayari. But again, sabi ko nga, baka naman merong itong dahilan kaya nila ginawa ito. Baka may pang-bargain sila para sa usapan ng China and Philippines dyan sa West Philippine Sea. That I do not know. That's why, sabi ko nga, I'm giving a little benefit of the doubt dito sa DFA, sa tira nilang ganito. Baka meron silang kasunduan. Yan ang problema kasi sa mga pakialamero. Yung masyadong war freak, wag kasi kayo makialam masyado sa pagdating sa sa issue ng foreign policy ng gobyerno. Kasi hindi nyo nakikita ang lahat. Hindi nyo nakikita ang lahat ng picture. Yun lang sa akin. So, medyo baka pwedeng isuspend muna, no? Habang pinipigilan natin itong atake sa atin nitong Chinese embassy. Huwag niyo kalimutan bagong-bago tong Chinese ambassador Ito nga, Yes. oo. Talagang wolf diplomacy. Medyo mali lang yung idiom dahil ang sinabi kasi nila hyenas in sheep's clothing. Medyo mali lang yung idiom, no? Siguro tutulungan Wolf sila dapat ni na wolf. Buena na katulad ko, editor ng Barsitarian, no? Na ayusin yung kanilang idiom. Alam mo, yung sa mga idiom mo, hindi naman siguro, ewan ko dito sa feeling may pasok lang yung editor siya ng Barsitarian, yung mga gayang-gaya niya. Masyado kang sa totoo lang, full of yourself ka tao ka. Sek, for a while daw, maraming sasabi din on the other side of the fence, yung mga pro-China, tignan mo naman na for that moment in time, naging sheep sila by helping Filipinos in distress, na mabait naman daw sila, pinakain sila at lahat. Yung recent incident sa Scarborough. Pero ang question daw dito is ang timing ng paglabas daw ng video on this incident. Parang sinasabi nila, in the midst of all this chaos, bakit biglang may music pa, napaka-edited. Ano masasabi mo sa Sek? Well, una, nagpapasalamat tayo. Pero actually, ginagawa din natin yun sa mga Chinese fishermen na nakikita nating may problema o kaya lumulubog yung barko. Ibig sabihin, mutual naman yun Yeah. Pero doesn't negate yung kanilang invasion sa ating teritoryo at pagtatayo ng artificial islands sa ating territory at saka yung aggression nila sa ating mga frontliners sa West Philippines. Ito yung mga taong hindi nakakatulong sa bayan natin. Honestly, ito yung mga ganitong klaseng tao ang hindi nakakatulong sa bayan natin. Matotoo lang.
Kaya tayo nagkakaloko-loko dahil sa sa ganitong klasing mga tao eh. Alam mo yung may sigalot na, again hindi ko sinasabing huwag tayong lumaban. Pero lumaban tayo ng tama. Lumaban tayo ng may resulta. Hindi yung, nag-aaway na yung dalawa. Dalawang bansa nag-aaway na. Ikaw, yung kaibigan mo yung isa, anong gagawin mo dun sa kaibigan mo? Hawakan mo nga yung tenga. Hawakan mo nga yung tenga. Sinabi sa'yo. Ganyan ka daw. Parang ganun to, mga ganung kaibigan to eh. Yung nag-aaway na nga yung kaibigan mo tsaka yung isang kaibigan mo din, o kahit hindi mo na kaibigan, sabi, kaibigan mo tsaka yung kapitbahay niya, nag-aaway na sila. Di ba? Ikaw, kaibigan ka. Nandun ka sa bahay, nakatira nung kaibigan mo. Ano sinasabi mo? Alam mo yung kapitbahay natin, nilagay yung yung halaman niya sa may garden mo na, ino-occupy niya na yung mo. Anuhin mo yan, hawakan mo tenga niyan. Basahin mo ng tubig yung niyan, anuhin mo yan. Kesa na, pare, siguro maganda kausapin natin yung pag-usapan na lang natin yan para maayos yan. Kasi kapitbahay natin yan eh. Alam mo yun, ang hirap makipag-away sa kapitbahay. Bakit? Kapitbahay mo eh. Sabihin, nandyan na yan. So, lagi na yun. Halimbawa ako, sa kondo, di ba? Pag nakatira ka sa kondo, ang hirap na may kaalitan kang another condo unit. Ibig sabihin, yung katabi mo, kapitbahay mo. Diba? Minsan maingay sila, tawag doon, nagbabarena. Minsan ganun. Ang hirap awayin eh. 'Di ba? Kasi nga, tangina mamaya mag-away kami niyan. May mangyari pa sa amin, magkatabi unit lang kami. Halimbawa lang, ano gagawin mo? Susubukan mo ngayong kausapin muna. 'Di ba? Susubukan mo nang sabihin na, uy, baka naman pwede, pakiusap naman. Alam ko, ganito, hindi tayo nagkakasundo dito sa issue ng oras. Kasi ako natutulog ako ng umaga, ikaw natutulog ka ng gabi. Pero baka pwedeng meet halfway naman tayo. Wag naman before mga 7 a.m., 8 o'clock, 9 o'clock, wag naman ganun. Pwede ba gawin mo naman ng mga alas 12, alauna. Usap kayo, bargain kayo ng isang oras. Masyado ng late yun, di nakakayanin. Baka pwede naman ganitong oras. Nagbabargain kayo. Hindi yung gagawin mo, putang ina mo ka, sige, sa gabi ako naman na magdi-drill. Sa gabi ako naman na mag-iingay, pupukpukin ko yung dingding ko. Ano mangyayari? Hindi, kayo sumagot. Kung nasa tamang kaisipan kayo, mga animal kayo sumagot. Ano sasabihin nyo? Hindi, pukpukin mo rin. Anuin mo rin, mag-ingay ka rin, laksan mo yung sounds mo sa gabi. Kasi ikaw ang gising sa gabi. Sila sa umaga. Di ba? Ano mangyari? Tapos yung asawa mo, si amuyong mo, yung asawa mo, alam mo yan, yung ganyan, dapat inaano yan eh. Guguluhin mo yan. Dapat away mo yan. Kasi yung mga ano mangyayari? Maaayos ba? O lalong mag-e-escalate yung gulo? Yun ang sinasabi ko. Lalo mag-e-escalate yung gulo niyan dahil sa ikaw, kesa na tinutulungan mo, halimbawa yung asawa, buti na lang wala akong asawa, buti na lang wala akong kasama. Kasi kung hindi, yan yung, dapat tawayin mo yan, di ba, ganyan. Buti na lang. Kung may ganyang asawa, katulad nito, hindi, dapat ganito yan ito, tinan mo yung mga senador na yan, puro mga pinagtatanggulan China kasi pro-Duterte yan. Ayan, yan ang dahilan kung bakit hindi naaayos minsan ang gulo. No? So, salamat, pero mag-ayos naman kayo. Huwag niyo naman kaming sakupin. Huwag niyo naman kaming iharas. No? Yun naman sinasabi natin. Tapos, in spite of the music, parang music video no? Nakita niyo ba? Napanood niyo ba, Sek? Wag natin kalimutan, ngayon yung 10th anniversary ng ating historic victory sa UNCLOS. Yes! Alam mo, ito nga yung sinasabi ni na napakagandang paliwanag ni Marcoleta. Meron tayong mga hindi pinagkakasunduan. Let's not talk about it. Let's begin. Let's talk about what we can agree on. Ibig sabihin, marami tayong hindi pinagkakasunduan. Ibi-bring up ko to, ibi-bring up mo naman yung gusto mo. Di ba? Naintindihan nyo? Kasi nga, meron kayong hindi pinagkakasunduan. Every time na ilalaban mo yan, ilalaban niya to. The best negotiation is yung
wag mo na i-bring up muna yung hindi nyo pinagkakasunduan. Ilabas mo muna yung pinagkakasunduan ninyo. Ano yun? Diba? Yun ang malinaw doon, mga kababayan. Ang problema, dahil nga sa mga amuyong na ganito na puro fake news lang pinakakalat, wala nangyayari.